nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon, kumusta niya ta sa atong tulumanon nga atong katinahuan sa pagtuong Katoliko? Dunay panultihon sa kinaadman nagingon, non potest esse Deuteronom, cui non subist veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kunwa sa kamaturan ni pasukan. Hinungdan, og mo'y sinugdan sa pagkatao sa matuod nga iglesia, gitukod sa buhing kamaturan nga mo si Kristo, o gipasukan iyang panudlo sa Sagrada Escritura, ang malang kasulatan, o sa apostolic traditions. Niyon San Pablo huptis na kung kaligon ang among gitudlo pinagig sinuwat o pinagig among tradisyon. Kununay usa ka tawo nga magpaisip nga siya magtutudlo og espirituhanon, dili mo dawat sa among tradisyon, isalikoy siya.
Kini nga pulungan nasuwat sa ikaduhang sulat ni San Pablo sa taga Tesalonica, Olohan 2 studling 15 o 2 Tesalonica Olohan 3 studling 6. Mauning sukaranan sa panudlo o galang sa atong kalawasan. Ang itudlo sa simbahang Katoliko, isip haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Nasa 1 Timoteo 3, versikulo 15. Sini pa tamo limot atong pasalamat sa atong gamhanang Dios o ang Sidi Sapientia na atong mahal nga inahan, Santa Maria, or Sidi Sapientia sa Latin grammar. Manya atong pasalamat sa atong kadugkuan sa simbahan ng atong Arsobispo yang Ekscelensya Jose Serafia Palma, mga kawispuhan nga kuyog niya, kauban niya si Bishop Midifil Dudong Bilyones, Bishop Emilio Bataclan, nga bisan og retire siyang active ministry pero not tired to continue the ministry of the Word of God. Mao si Monsignor Emilio Bataclan o minampuon sad nga obispo si Bishop Antonio Ranyola. Ito mga pare sa seminaryo, pare sa monasteryo, pare sa mga parokya nga nagalagad sa way pagkutat bisan pa sa mga pagbalda sa atong coronavirus crisis, COVID-19, padayon ng mga itong mga pare. O ang atong kauban karon yaman si Brad Carlo Badenas, usas mga speaker sa Catholic Charismatic Youth Programs, o si Brad Dennis Abarquez, usas mga defenders of Christ teachings in the church. Muna ni aron ni Obanato na nagrepresentar sa mga Batanon-san. Niya sa ka hinumduman nato nga the peculiar quality of the fool. He always perceives the error of others but forgo his own. Nga usa ka matataw nga hiyas sa katao nga dili limpyog katarungan o gunahuna, sayo na niya pagbuklad ang mga pagpasipala sa uban. Pero iyang hikalimtan ang gipasaan niyang mga kasaypanan. Ang atong simbahan karon ng Iglesia Katolika kanunay giatake ng Santo Papa, gibutangan nila mga mahugawng hulagway, pasipala, mga pakauaw sa Santo Papa, labi na sa atong Papa karon si Pope Francis. Niya ang Santo Papa nagpabilin nga hilom o nagpabilin nga mapahiyumon kay hibaw siya nga nay nasuwat sa Biblia. Sa buhat sa mga Apostoles 28 versikulo 22, timaan din is matuon nga iglesia. Naingon nga kining punduka nga gitukod ni Kristo, akong nasayran, matud pa ni San Pablo. Sa lagdaghang mga dapit ug lugar nga akong giduaw, gibisitahan, kanunay ni siyang giatake. Nasa buhat 28 versikulo 22. So this is one of the marks of the true church. Always maligned, attacked by so many sectors of our society. Mao na duna sa katinawan sa pagtuong Katoliko. Salamat sa tani Brad Dudong Linsuang, ato presidente sa Cebu Catholic Television Network, sa iyang kamakugihon pagkami ng puon. Daghan na ito mga kaigsunan ng mga non-Catholic ministers and pastors converted and joined the Catholic Evangelizers Group. Sila si Brad Paul Alima, sila si Brad Noe Roa, sila si Brad Roy Kosip, uguban pa na kayo. Salamatan ni Brad Dudong Limso, gigamit siya sa Diyos sa pagdani sa mga dili katoliko nga mga ministro, mga pastor nga nagkatoliko na ron. Salamat kay Brad Dudong. Si Brad Dudong purung-purungan sa pasidungog sa simbahan. Nadawat niya ang Award Pro Ecclesia et Pontifice, ang pasidungog sa usa ka laiko nga naghalad siyang kinabuhi sa Ministry of Salvation, the Word of God, and Healing Ministry.
Unya ato na yung paminaw ning atong duha ka kauban karon. Ito ko si Carlo Badinas may muna. Maayong hapon radso kung may gabiis agad sa atong maabtanin ni atong Sibya. Katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa CCTN Channel 47 nya sa dili pa ko mangutana radso. Greetings nako ni Brad Michael Cabunilas, maayong pagpaminaw o pagtan-aw nimo diha Brad. Og labi na gayud sa among kuraparoko kaniadto si Father Anthony Murillo. Og labi na ni Brad Mario Agbo sa taga Cordoba. Maayong pagtan-aw kanatong tanan. Bradsok, ang akong pangutana Bradsok, bahin ni sa gihisgutan namo sa atong kahigalaan nga Adventista, bahin aning mahal na Birhen Maria. Kay matud pas mga Adventista Bradsok, nga ang pagkainahan ni Maria kutob lamang didto sa kamatayon ni Kristo. Ug dihang si Kristo nabanhaw dili na inahan si Santa Maria ni Ginoong Hesus. Ilang basahon Bradsok kining Juan kapitulo 19 bersikulo 26, nagkanayon diri Bradsok, og sa pagkakita ni Hesus sa iyang inahan, og sa tinun-an nga iyang hinigugma, nga nagtindog sa duol, siya mingon sa iyang inahan, babay, tan-awa ang imong anak. O kunya mingon siya sa tinun-an, tan-awa ang imong inahan. Og sukan nitong taknaa, gidawat siya sa tinun-an ngadto sa kaugalingon nga puloy-anan. Matud pas mga kaigsuonan natong mga Adventista Bradsok, nga ang pagkainahan ni Maria didto ra kutob sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Unya dinhi Bradsok sa bersikulo 27, si Maria gibilin o gihatag na ni Kristo ngadto sa tinun-an nga si Juan. Unya Bradsok, sa ila sa ning basahon ang buhat kapitulo 12 bersikulo 12 Bradsok, nga si Maria kay gibili naman siya ni Juan, inahan na siya ni Juan Bradsok og dili na inahan ni Hesus. Naa sa buhat kapitulo 12 bersikulo 12 nagkanayon diri Bradsok, og sa nasabtan na niya kini, siya miadto sa balay ni Maria ang inahan ni Juan nga ginganlan sa Bug Marcos, diin dito'y daghang nagkatigom og nagampo. Matud pa sa itong mga higala Bradsok nga si Maria, human na banhaw si Hesus, dili na inahan si Maria ni Hesus, inahan na ni Juan. Palihog di ko og pagpatinaw ni Bradsok kung husto ba ni ilang panudlo Bradsok. Klaro kayo nga dili na husto kay truth always and forever. Ang kamaturan, kanunay nga kamatuoran. Bisan sa ligid sa kapanahonan, the truth always the same. Mga nais Kristo gani mong kamaturan sa Hebrehanon 13:8, si Kristo mao sa gihapon kaniadto karon og sumaabot. Because Christ says, I am the truth. And the truth shall never fail. Never fade. Dili kini siya mo mawagtang di mahanaw o kanunay nagpabili ng kamatuoran. Busa kung kamatuoran na nga si Maria inahan ni Jesucristo, mabasa man nato sa San Juan 2 nga 2:4, nga dihang gidapit sila sa kasal na apiki kayo gibatig predicament and embarrassment ang kinasal kay wala sila bino. Sa mga salusalo nga sama niya do kinahanglan kayo ang makapagaan sa ilang pagkaon nga karne. Manawan na sila bino. Yang mahal nga birhen nga maaninahon kayo, masusihon kayo, nakita nga problema. O yung hunga niya ang anak-anak, wa na sila bino. Inahan ni Jesus si Maria. O mingon si Jesus, unsa may ako ug imo sa may ato nini, dinapit landas kasal. Ikaduha, wa pa mabot akong panahon sa paghimo og milagro. So kung ato ng palandungo, that was an obstruction or refusal of Christ to perform a miracle. The timeliness has not yet come. Wa pa mabot ang panahon, dinapit na sila dito. Pero si Santa Maria, nakaila kaayo siyang anak, sa San Lucas 2:51-52, nga gikan sa pagkatao ni Jesus kaniya, isip siya inahan ni Jesus. Yang gitipigan kanunay mga pulong siyang anak. Mo naningon siya sa mga sulugon, dong unsa gay isugo sa kong anak, akong anak, tumana na. O si Jesus, nakiksulti siyang inahan. Mo palagi mabot ang panahon. Pero pag ingon ni Maria, unsa isugo sa kong anak, tumana na,
Ningon de Jesus, kanang unom nga tadyaw nga basiyo, sudlig tubig. O gihimo ni Jesus nga bino. Na ang mahal nga birhen katingandaan kayo kay wa may taong nihangyo kaniya. Wa man ang kinasal mo duol, Madam, tabangi in taon mi. Wa. Bisan ang mother-in-law o amahan ba, inahan sa gikasal nga lalaki, wa mo hangyo. Pero ang mahal nga birhen ni hangyo kay inahan siya ni Jesus. Ug si Jesus iyang anak. Mo sa Jesus nahibaw nga naay nasuwat sa balang kasulatan sidang tugon 1 Hari 2:19 ngadto sa 20. Unsa gani ihangyo sa inahan ang anak dili mo maliban. Jesus was so faithful and abiding by this principle of the Bible nga unsay isugo sa inahan tumanon sa anak. Wa pa gani hangyo si Birhen Maria. Muna nga the truthfulness and the truth of the matter that Mary is the mother of Jesus and Jesus is the son of Mary. So muna ang kamaturan nga way pagkausap dili kay dihara kutob sa kamatayon ni Jesus, dihara sa panahon sa pagtugyan niya ni Juan Evangelista ang iyang igagaw kang Maria ang iyang inahan, dili na tinuod. Kay Jesus kamatuuran nga anak ni Maria, ug si Maria kamatuuran nga inahan ni Jesus, that remains forever. Sayop na ganihar, kutuwa to sa tayo babasa na, nga ningon si Jesus, unay, o babae, o inahan, kutob rin nga kung pagka anak ni mo ha, meaning pulunga, anak, sudong nga imong inahan. Babae, sudong nga imong anak. So balik ko na to, sa kapunto diha, nga kung si Maria gani nga wa hangyua sa kalisdanan o problema sa kinasal. Nihimo magani siyang nahimo. Unsa nagkahagyuon siya. Mo na nga sayop ng pagingon nga mosang pitag santos kay tanan mahimo man Hesus. Usa na ka somewhat contrary to the fact that happened. Kay wa magani hangyo as Maria. Nihimo mo gani sa buhaton nga ngay buhaton nga mahimo ra man na siya nga anak bisag way mo hangyo. Unsa na kay dunay mo hangyo ni Maria. Manang intercession of the saints really found in the Bible nana sa Biblia. Nga kun mudangop ta sa mga santos. Naay panahon nga mangayo ta sa Dios dita hatagan. Nasa Hub 5:1. Mayon ang Diyos, kung kamo din sa yuta mo sangpit kanako diya sa langit, di ko maminaw ninyo, dangop ugos sa mga santos. Sit, sugo ginasamahan. Kung di siya maminaw na to, sa unsa man nga kakulian, dangop ugos sa mga santos. Si Maria gani, nga wa hangiwan ni bisan kinsa, mitabang sa may problema, unsa nagahangiwan siya. Ikson ako nang i-appeal to support and substantiate the fact that Jesus truly the Son of Mary, and that can never be changed by times. Bisan sa ligid sa panahon din na mausap. Sa iyo pagingon nga, diara kutob pagka inahan ni Jesus si Maria diya sa cross. Wa sa tayo mabasa na, dili na to isu dihang will abot, hug tinutumo sa tungunahuna. Salamat kayo, Carlo Badinas, sa imong may pangutana. Daghang salamat Brad Sok, ug maayong hapon kanimo ug sa tuang mga televiewers, maayong hapon kanyong tanan. Ug sa di pa ko mangutana Brad Sok, atong greetings diha sa Barangay San Roque Talisay. Sila si Betty Abarquez ug si Uncle Benjamin Abarquez. Ug labi na gyud ni Brad Noel Fernandez ug ni Brad Edwin Mabanag sa diha sa Dawis Talisay. Brad Sok, akong pangutana, gibase pod nako ni sa pangutana sa mga membro pod sa Assembly of God. Nga matod pa nila Brad Sok nga ang kaluwasan dili mag-agad sa imong relihiyon o pagtuo. Kay matod nila Brad Sok nga nasa San Juan 14:6 nga si Kristo mao ang dalan kamatuoran og ang kinabuhi. Dili na ta kinahanglan pa nga muagi pa og relihiyon kay si Kristo mismo makaluwas ug wala na lain pang makaluwas Brad Sok, matod pa nila. Karon Brad Sok nga moingon sila Brad Sok nga ang relihiyon dili basihan sa kaluwasan kay si Kristo mao man ang tinud-anay nga agianan paingon ngadto sa kaluwasan, ngadto sa amahan. Nga giingon po sa mga pastor nga ang relihiyon walay kapuslanan kay kung pagtuo nimo kang Kristo mahigpit, maluwas jud ka ug dili na kinahanglan pa nga mamili ka o mapasakop ka og relihiyon. Kay ang relihiyon matod pa nila
dili basihan sa kaluwasan. Ang pangutana barsok, husto ba kini ang ginawali sa Assembly of God ug uban pang mga born again nga dili na kinahanglan magpasakop o mamili pa og reliyon? Once nga mutuo ka ni Kristo, naa ang hingpit nga kaluwasan. Basta mutuo ka niya, siya na yun, mao ang dalan, og dili na kinahanglan muagi pa og mga relihiyon aron maluwas. Palihog kog papatin-aw ni Bersok. Kanang mong pahayag, murag husto paminaon, pero dili mo na husto kay that really defies the fact and truth that happened. Kay kung wala kinanglan relihiyon, wala kinanglan ang iglesia, nganong nagtukod pa mas Kristo ng iglesia, kung wala kinanglan na. Waasa na may bawa sila tingali sa the purpose of religion, the purpose of the church. Nga naman na sa Biblia. Nasa buhat 13:47. Ngayon San Pablo kita, meaning the church, maong kahayag alang sa mga hintil, kita mong kaluwasan sa katauhan ngadto sa kinatomyan sa yuta. Ngano ningon mo si San Pablo niya nga kining ang atong tutukan mao gyud si Kristo, siya lang gyud nga atong tutukan, which partly really somewhat part of the truth but not the whole truth. Kay kanang dalan nga gisgutan atong mabasa dinhi sa buhat 14:26. Kanang ingon si San Pablo kay gilutos ko ang dalan nga gitawag og pundok. Kadtong dalan gitawag pundok mo to iglesia, gilutos kani ato ni Saulo nga nahimong San Pablo. Nya mo ning ingon ni San Pablo gihapon kita, the church. Kahayag sa kalibutan. O kita mong kaluwasan, kita being the church. Ngadto sa mga taong nagpuyo bisan ngadto sa kinatumyan sa yuta. Muna nga kining kunang usak ka kamatuoran, guntingan nimo bisag gamay din na nakamatuoran. Kung nasa ka kamatuoran, lahapon nimo bisan ang tercer parte niya na din na nakamatuoran. Kinahanglan tibuok nga kamatuoran. Kay kung natong basahon ang pinadayag 14:12, nangingon kay mao ni ang pailob sa mga balaan kung mga santos. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios o nagpabilin sa tinuhuan ni Jesus. This is the patience of the saints. Those who observe and follow the commandments of God and cling to the faith or religion of Christ. So, mao ni nakapasantos nila. Ang ilang pailob sa mga santos, ang ilang pagtuman sa mga sugo, ilang pagtuman sa relihiyon. Kana mingon nga kining dili makaluwas ang relihiyon. Ako nagtuo nga wa nila masabti ang kahulugan sa relihiyon. Kay sa Webster's Dictionary, religion is man's recognition and obedience to the supreme being. Sabi ni siya pa nga ang relihiyon, mao ni nga atong pag-ila, pagtuo nga doon ay Diyos, o nga atong pagtuman siyang kabubuton. That is religion. So kuhaon na nato, buot pa sabot, wa na tay pagtuo sa Diyos, wa na tay pagtuman, di ta maluwas. Nga naman, na sa San Marcos 16, versikulo 16, 17, mingon man si Jesus, nga kadtong nagatuo kanako, o kadtong magpabuniyag, kadtong nagtuman sa kong kabubuton maluwas. Pero kadtong dili mo tuo, dili maluwas. Nya, mingon tag pagtuo lang, nga kinahanglan mo di ay nga ang atong pagtuo hingpiton. Sa may makahingpit sa pagtuo, nasa Santiago o Jacobo 2:20-21. Dili ba si Abraham nahingpit man ang iyang pagtuo, pinagi siyang pagtuman sa gisugo sa Ginoo nga ihalad niya ang iyang pinanggang anak nga si Isaac. Ug ang pagtuo gihingpit sa buhat. So doon na tayo pagtuo, wa tayo buhat, dili na hingpit nga pagtuo. 1 Juan 2:4, dili niya akong puong sa Biblia na. Usa ka bakak ang pag-ingon nga nagatuo ko sa Dios pero ako magtuman siyang kabubuton, bakak ng pagtuhoa. That I claim that I have faith in God, but I do not observe the will of God or commandments of God, my faith is fallacy. 1 Juan 2:4. Mo na nga laktod ta sa tapusan,
diya sa Galacia 1:13-20, ningon sa Pablo, kaniadto sa ako manglulutos pa sa iglesia, diha ko magpasakop sa tinuhuan sa akong ginikanan. Di lang kay nagpasakop, mainito na ko sa akong pagbantay sa tinuhuan sa akong ginikanan. Pero pag-abot ni Kristo, ug ikatagbo ko siya, bibalhin ako siyang tinuhuan. Oh, anong ubalhin mo siya? Kasi kung saan tinuhuan na makaluwas man, anong mibalhin mo siya? Gikas tinuhuan Judaismo, ngayang ituhuan kaniadto ni Saulo, nga nahimong San Pablo, balhin mo siya sa tinuhuan ni Kristo. Sa ito pa, ang tinuhuan ni Kristo makaluwas. Kay parehas ang tanan, nganong pabilin lata siya sa Judaismo, di lang mo balhin. Sa muna nga itong tubags may pangutana, nga we should be careful. The words finely crafted but deprived of truth. Mga pulong may paghanay pero hawa, kuwang sa sustansya sa kamatuoran. Nya atong pareho. Mayong hapon pag-usab Brad. Greetings nako ni Brad Edwil Mabanag ug ang iyang mga tinun-an diha sa Dawis. Mayong hapon kanimo Brad Edwil. Brad, ang akong pangutana Brad, bahin aning pagsimba sa mga ribulto. Kaya nga atong mga kaigsunan nga mga iglesia ni Cristo Brad, sa ilang programa, ila yun ning balik-balikon ang mga giatake pagayo ang atong doktrina. Kini bitaw atong libro Brad, ila yun ning gamiton kining siya ang inyong pakinggan. Sinulat ni Padre Enrique Dimon sa pahina 12, nag-ingon diri Brad, nga gisimba nato ang larawan ni Kristo nga gilansang sa krus. Dini Brad, nga gitinaw giangkon sa atong libro ding Katoliko nga gisimba nato ang larawan ni Kristo nga gilansang sa krus. Matud pas mga iglesia ni Kristo Brad, usa ni kadakong supak sa gisugo sa Dios. Kay sa Juan 4 bersikulo 24 nag-ingon si Juan nga ang Dios espiritu o ang magsimba kaniya magsimba sa espiritu ug kamatuoran. Wala mo ingon si Juan de Bradsok nga simbahon ang Dios pinaagis mga ribulto. Matud pa sa Juan 4:24 nga simbahon di ang Dios diha sa espiritu o kamatuoran kanang walay makita Bradsok nga mga ribulto. Palihog ko pagpatinaw Bradsok kay mao man ilang gamiton Bradsok. Kanang pamahayag sakto paminaw, pero magtug-an lang nagsulti niya na nga dili siya hingpit nga nahibaw sa tanan. Kaya kanang pong worship gibahin na sto sumalas Biblia. Naay worship nga para ra gyud sa Dios sa Salmos 90 versikulo 4, 96 rather versikulo 4, ang labing talamdon, labing halangdon nga pagsimba ihatag lamang nato sa Dios. Labing halangdon ug talamdon nga pagsimba. The highest respect and the highest recognition or worship shall be given to God alone. Mo nang labing hataas nga pagsimba. Unya, naman sa pagsimba sa mga santos, naman na sa Biblia. Gawa sugato ng gisiyo ng mga bahin sa Biblia. Na sa Daniel 2, 45 at 46. Si Hari Nabucodonosor, pagkahibaw niya kinsas Daniel, mayingon siya, Daniel, ang imong Diyos labaw sa tanang mga hari, labaw sa tanang mga Ginoo. Ikaw, Daniel, gitudlo nga magbubutyag sa mga tinago sa Diyos. Ikaw, Daniel, sinugo sa labing hataas nga Diyos. Pero tanawara, og si Nabucodonosor may simba ni Daniel. Nagsugo pa gani. Nga hatagan og pasidungog si Daniel sa tanan mga sakop siyang gingharian. Human niya itong damgo sa hari nga gihubad ni Daniel. So, makita na to nga ang pagsimba ni Daniel ngadto sa laming dako nga Dios nga mga amahan. Gisigundahan ni Nabucodonosor og pagsimba less than that highest kind of worship iyang gisimba si Daniel. So, sa may meaning ka ng pagsimba, iyang gipasidunggan. Iyang gipasidunggan sa hari. Naman sa Biblia na.
that word worship is not only to be given to God, to be rendered to God. Asa ba sa nasa Lucas 14:10. Ningon ang kasulatan kung dawaton gikag usa ka dakong kumpira sa talamdon nga tao. Pili agyod ang labing ubos. Ayaw pagpadul-duol sa nagibitar nimo. Pero samtang mulingkod kas labing ubos, ang talamdon nga tao nga nagibitar nimo mingundong saka-saka direk jutay. Tupan nga rin ako. And that very instance, you are worshipped by then the attendants of that banquet. Imagine ang gigamit, you are worshipped. Nga sa diha nga, ikaw dito ka sa layo, gipasaka as lingkuranan dool sa hari baron, gisimba ka sa mga nanambong sa mga bangkete. Na ang sabutan ng gisimbaon sa man, sa ubang hubad, esteem and honor. Meaning the esteem and honor. Pasidungog. Yan tong tao nga mapabusanon. Pero ang gigamit nga po ang worship. So, kana nagtudlo na to nga, di ta magpasagad. Nga magabasa kag worship nga para rin na sa Diyos. Kaya doon ay worship referring as honoring. Like the king honored, King Nebuchadnezzar honored Daniel. And the people of the king were ordered to worship Daniel also. So, naipagsimbang alang sa mga santos. Dili na alang lang sa Diyos. Naipagsimbang labing taas para sa Diyos. Muna sa mga larawan, kay larawan mo na yung gipangutana, nasa Leviticus 19, versikulo 30. Sepong sa Diyos. Reverence my sanctuary. Reverence my sanctuary. Reverence there is used as a verb. Simbaha ang akong sanctuaryo. Kung sa man tong sanctuaryo, tabernakulo, itong kahon. Nga suod niya itong kahon, dito ang sungkod nga gigamit ni Moises sa mga milagro. Panalangin sa Diyos. Ang duha ka papan nga bato nga gisudlan sa napo kasugo. Katong salin sa nahurot nga kining mana, katong pagkaon nga gihatag sa Diyos suod sa 40 ka tuig kada adlaw. Kaya di man mabuhi silang latas sa deserton, tanom, way tubig. Sabi mo kabuhian nila. And God in heaven rained out the manna. Iyang gipauwan katong pan nga nganlag manna. Mo'y gibutang dito. Niya masing kakilid niya itong tabernakulo, maong larawan sa kerubin. That comprised the sanctuary na ang kerubin. Larawan sa kerubin. Yun sa may gisugo, reverence. Ang reverence, look into your dictionary. The meaning of reverence, one of the meanings is worship, to honor, to esteem, to respect. Busa ang sanctuaryo gipasimbasan. Pero ang meaning, dili simba nga the highest kind, which belongs to God alone. Kundi pagsimba, ngayon na to honor, pagtahod. Unang mga santo, alarawan, kinanglan sa nato pagsimba nga, ang meaning pagtahod. Dili kay gisimba na to ingon nga buhi nga Diyos, kay larawan ko na. Kahoy ba ron, siminto ba, buronsi ba na? Muna nga, that's very biblical nga, masitar na to nga, nasa sa Biblia, nga ang larawan, gipasimba. Pero ang meaning, pagtahod, honored, sama sa kong sitar nga teksto, Lucas 14:10, nga ang pong worship means honored in that instance. Muna ito, tubag sa pangutana, pero di patampadayon, importante ni ato sang tanawon karon dayon kining mga mahinungdanon kay paybaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
Come 2021, the Philippines will celebrate 500 years of Christianity. Here in Cebu, the cradle of Christianity, Cebuanos will celebrate the gift of faith through Pagsangyaw 2021. Pagsangyaw 2021 is a massive, extensive, and creative evangelization campaign. Be involved, express your faith, and share the gift of faith. May isod balik ta sa atong tulumanon nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Naay panultihon sa kinadman nga kinahanglan tamdon nato og dunay kahulugan nel volitum nisi precognitum. Dili ta makahimo paghigugma sa usa ka butang, usa ka pagkamao nga watay kasayuran. Dili kita makahigugma, makaganahan, malipayong mutuman kung ata ka masayon sa pagtulunan sa atong tinahuan. Di ba ta nga ang pagtulunan nga Katoliko bisag asang iskina lata ta sa mga atake, mga pagsaway, pagbiay-biay nga we are pagans in the guise of assuming the title of Catholic Christians. Nga pagan kuno ta pagano ba? Muna nga mangutana sa tag-unsay nakapagano nato. Ya kundo na ato sang aninawon og sakto ba sila o dili ba? Without condemning them. But we always welcome, and we are not condemnative, but somewhat we are invitative. Di tam hukom nila, pero dapit lang ta nila. Tuon ta sa mga pagtulunan nga atong ipambit. Atong sundan pagpaminaw ang laing mga pangutana. Daghang salamat Barsok ug mayong hapon pag-usab ug sa tuang mga televiewers mayong hapon ganinyo pag-usab. Og greetings nako ni Brad Edwin Paragoso diha sa Minglanilla og labi na gyud ni Brad Jiwan Pasiones nga diha sa Hinguog City. Brad Sok nga akong pangutana mahitungod kini sa giingon ni Pastor Toledano sa Assembly of God mahitungod sa Santo Niño. Sa Lucas 1:35 Barsok, klaro kayo nga ang nakasulat diha na tao ang usa ka balaang bata. Karon Barsok, ang gisupakan ni Pastor Barsok nganong gitawag nato og senior si Santo Niño. Nga ang senior Barsok alang namang sa mga tiguang matud pa sa ako ang higala nga si Brad Toledano nga nganong tawgon man ninyo og senior ang bata nga dili man na tiguang. Ang ako pangutana Barsok, unsa may kahulugan ni ining senior nga ang pastor ni supak man siya nga sayop kuno ang gitudlo sa mga Kastila nato nga pagpaila nga si Santo Niño mao si Kristo. Nga ang ilang sabot Barsok nga ang Santo Niño nganong gitawag og senior nga dili man ni tiguang kun dili bata. Palihok og mapatinaw ani Barsok. Ang hapsay ug husay gyud na we must know the word senior. Ang senior is a Spanish word nga dunay ito ka meanings. Ako na mister, may untag Senyor Juan de la Cruz. Mr. Juan de la Cruz. Wala, that's one of the meanings, one of the definition nga kanang pong senior kahulugan sa nag-Mr. Mr. Juan de la Cruz or Senyor Juan de la Cruz. Ikaduha ka ng senior citizen. tiguang na gyud. Bitaw, ikaduha mao ang kahulugan mao ang kining nganlan na to senior at age. Pero ang ikato basiguan libaw ang senior as a Spanish word, the equivalent in English is Lord, Ginoo. Mo na nga sa Lucas 2:11 ang anghel nagpahibaw nga natawo na ang bata. Kay siya llama Señor y Cristo. Gitawag kini siya og Ginoo og Kristo. Yang gigamit sa kinat sila kay siya llama Señor y Cristo. Sa ito pa siya pagkatawag og Ginoo o Kristo Salvador o manluluwas. Muna nga dili sabton nga kada gamit natong senior ang meaning nga senior citizen junior de gamiton. So dili na eksaktong pangunahon na
kay na-confine ta sa constricted meaning of the word senior in Espanyol, nga ang meaning tutulo either senior nga senior citizen o mister o lord, kining kato mo niyang gigamit na sa karaan nga King James Version sa buhat 4:30. And the extension of miracles done by the Holy Child Jesus. Gilugway ang mga milagro pinagi sa batang Jesus. Pero sa bagong hubad, giusab na nila. Pero sa doon mo King James Version, katong karaan og dili kay kinibag-o nang ilang giusab. The extension of His miracles done by the Holy Child. Holy meaning santos. Santo. Ya child ninyo, santo ninyo. Muna sa Espanyol, santo ninyo. Muna nga, mingon na tag, sorry kay ang uban, tingali, more lang na ibaw ansan nga ang kahulugan sa senior pareha sa senior citizen nga tiguwang na din ang tinuod kay sa kinat sila El Señor Juan de la Cruz Mister ang kahulugan sa senior Mister Juan de la Cruz pero mo kay Selyama Señor Cristo Salvador pagkatawag guning bata o Ginoo mo ng Senyor Cristo Salvador manluluwas. So mo nang ating katubag sa maisan nga pangutana. May hapon Bradsok og akong greetings ni Sister Susie Pulvira sa Lapu-Lapu ng usa ka magwali sa Catholic Charismatic Renewal. Maayong pagtan-aw nimo diha, Sister. Ang akong pangutana Bradsok, bahin ni ning atong doktrina kining gitawag og Mother of God o inahan sa Dios. Kaya ang atong doktrina Bradsok nga si Maria usa gayud ug matuod gayud nga inahan sa Dios. Nya matud pa sa atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko Bradsok nga usa dinhi kadakong sayop. Kay sa Numeros 23:19 nagkanayon nga ang Dios dili tao na siya magbakak ni dili ianak og tao. Dinhi Bradsok gitin-aw sa Biblia nga ang Dios dili jud siya ianak og tao. Unya Bradsok, ang atong mga kaigsuonan nga mga dili Katoliko moingon nga kanading Mother of God usa ka sayop. Og didto lamang pud na nagsugod niadtong Konsilyo sa Episo niadtong 431 AD. Didto na nagsugod ang doktrina sa pagkainahan sa Dios ni Maria. Kung basahon din nato ang Biblia Bradsok, ang Dios dili jud siya ay anak og tao. Unya sa Lucas 1:43, matud pa nila Bradsok, nga si Maria gitawag og Mother of the Lord, dili Mother of God. Palihog ko og pagpatinaw ni Bradsok. Mao gyapon nga kinahanglan nga pasabto na to sila kun ngano nga si Maria gitawag og Madre de Dios, Mater Dei. Usa ka butang atong nasayran og kadtong imong gibasa Carlo Numeros 23:19. Nga ang Dios dili tao. Kay Dios dili tao, dili siya magbakak o dili siya anak sa tao. So, categorical kaya na magkasultiha. Very plain and clear. Dili iya anak og tao. Mo nangon humingon ta nga si Maria tao, ya si Jesus Dios, sumpa kay na. Tungod kay si Maria tao, dunay sinugdan ug dunay katapusan, niya anak Dios, ya ang Dios dili man ang iya anak og tao. So di modo dakong kabalingan sa pag-address sa mga Katoliko, Maria Madre de Dios, sa Latin Maria Mater Dei, Mother of God. Now sa kabutang wa tingali nila masayri, tingali ang panasayon nga dunay duha ka pagkahimugso si Jesus na nasa the teaching the Catholic Church dugma nga dunay duha ka paghimugso ni Jesus, ni Kristo. Ang unang pagkahimugso gipanganak siya sa amahan sukad sa way sinugdan ug way katapusan. He was born from the Father in eternity without beginning and end. When he was somewhat said he was born from the Father, it does not mean that the Father is ahead of him. Naguna kaniya. Dungan sa way sinugdanan ug way katapusan
ang amahan ug ang anak dungan kay pulos mas la eternidad. Nasa Fundamentals of Catholic Dogma, page 36, the Father is eternal, and the meaning of eternal is no beginning and no end. The Son, Jesus Christ, is eternal, and the Holy Spirit is eternal, but they are not three eternals. Only one being eternal. This triune God is eternal, no beginning and no end. Unang-unang pagkahimugso ni Jesus, gihimugso siya sa amahan. Way sinugdan ug way katapusan. Kay gihimugso wa magpasabot nga nauwahi sa amahan o nagunang amahan, dungan sa way sinugdanan. Unang-unang pagkahimugso. Iya pag-abot sa kapanahonan, nahimugso siya. Kining Kristo nga Dios. Kining Kristo ay kaduhang persona sa Santisima Trinidad. Gihimugso siya ni Maria tiyas kapanahonan. Yaw sa may nahimugso ni Maria, di man kay hiyarang pagkatao. Ang gipanamko ni Maria ug ang gianak ni Santa Maria ubos sa kabubuton sa mahan ug sigahom sa Dios nga di na mahimos tao. Si Kristo man, the second person of divine Trinity who is God. So the second person who is God was conceived by Mary, was given birth by Mary. Ang unsa man, the second person of the Blessed Trinity. Dili ngiyang pagkatao lang. Ang iyang pagka-Diyos o pagkatao di magkabuwag. Sa pagkatao ni Jesus, the second person of the Blessed Trinity, naapil diha ang iyang pagka-Diyos. Naapil diha sa iyang pagkatao. Pero dili sabton. Una, importante ni precaution. Dili sabton nga nag-una si Maria sa Diyos. Dili. Muna, husayon na to. Nga doon na ni ingan lang na to kining termino. Ang termino de facto o termino deontologiko. Kunya doon na ni kahulugan. Kanang termino deontologiko, mao na ang pagka-Diyos ni Kristo, siya ang pagka-Diyos. Dili na nauhay kay kang Maria. Ha? Wa po ko'y sinugdanan o pa'y kalibutan. Diyan naman Kristo, Diyos naman. So, muningan lag deontologiko. Entes, from Greek, meaning the being. The being of Christ is eternal, no beginning and no end. Being God. Kunya, muna nga, ang second person sa Santisima Trinidad Jesus, moong ipanamko ni Maria. Dili niya ng pagkatao. The second person, gianak sa niya ang second person. Pero precaution, dili sabton nga kining divine person na uhay kay ni Maria. Ang gianak ni Maria, tinuod nga persona nga Diyos. Muna nga lagdi ontologiko nga dili ang pagka-Diyos ni Kristo ang iyang ipanganak. Ay lain termino, de facto. Kaya de facto duha na ka words nga Latin. Ang simple nga meaning, what really happened. Kung sinitabo. Ang nitabo ka tinuray. Nga ang anak sa Diyos, anak sa Amahan, second person of the Holy Trinity, gipanganak ni Maria. Muna de facto. De facto tinuod nitabo. Ang Diyos gipanganak ni Maria. Pero deontologiko, no. Tungod kay ang iyang pagka-Diyos, wa man magikan ni Maria. Naman na sa Juan 3:6, ang gianak sa unod-unod man. Ang gianak sa espiritu man. Ya kay pagka-Diyos ni Kristo, espiritu man, way sinugdanan ug way katapusan. Dili to diha nga ingnon nanto pagkasulti na umol nga pagka-Diyos gikan ni Maria. Diyos na siyang daan. Second person na siyang daan. Ang ipanganak ni Maria dili kay ang pagkatao lang ni Jesus. The person. Pareho na to. Na to kisa ng anak. Kanatuhan na kisa ng anak. Sa tingan maman mo dong? Lolita. Siya, kanatuhan na anak na ni Lolita. Si Carlo ba anak ni Lolita? Pero pagkuta na. O sa may gipanganak ni Lolita? Si Carlo. Pero sa may tinunay gipanganak siyang inan, ang lawas ni Carlo. Kaya kanang iyang kalagi ka nas Diyos. It was breathed by God to Carlo. Muna ang gihuyop sa Diyos diya sa lawas ni Carlo. Ang kalag. Busa pa yung nato nga, kinsa ng tuhana, anak ni Lolita. Pero tinuod ba?
the fullness of Carlo mo gianak ni Lolita? No, ang iyang lawas gipanganak. Ang iyang kalag nga espiritu ni Carlo gikan na sa Dios. Mo na mingon ta nga si Maria inahan sa Dios, tungod kay Dios man ang natawo ni Maria. Pero ang gipanamkon nga gihatagan sa Dios og kagahuman nga gipanamkon ni Maria dili sa pakighilawas kundi sa gahom si Espiritu Santo, conceived by the Holy Spirit sa ato ng credo. Sa muna ay nagalinti di ontologiko o de facto. De facto on sinitabo na tao ang Dios gikan ni Maria. Ontologiko, the being God was not really given birth by Mary because that being God has been existence before time. Ang pangutana na sa Biblia na kadungin ko na lang Lucas 1:43 ningon si Santa Isabel nga nanamkon kang San Juan Bautista, uy, nalipay ko ang bata nga akong ipanamkon naglukso-luksos kalipay, nalipay ko noon sa ba nga niduaw ka na akong inahan sa akong Ginoo nya kanang Ginoo diya nagahulugan ba nagmister? No, basa buhat 6:26 si Kristo Ginoo sa tanan. Yaon sa man siyang Ginoo sa tanan. Pinadayag 17:21. Ang Ginoo sa tanan, ang Kordero nga Ginoo sa tanan, Dios nga makagagahom. Kisa man ang Kordero, si Kristo. Unsa ba siya? Dios nga makagagahom o Ginoo sa tanan. O sa wa na masayop si Santa Isabel nga back in his mind the Mother of God has visited her. Apa na yung gamit Ginoo? Pero unsa nang pagkaginawa? Diyos. Basta sa pinadayag 17:21. Unsa nang pagkaginoo ni Kristo? Christ, the Lamb of God, the Lord of Lords, King of Kings. Sa ito pa God. Pagingon ni Santa Isabel, niduo ka na akong ang inans kong Ginoo, similarly pariharag, I am visited by the Mother of God, that is Mary. So, manatong tubag sa pangutana ni Carlo. Daghang salamat Barsog ug mayong hapon sa tanan ug pagbalik og greetings sa Barsog sa presidente sa San Roque Chapel Talisay si Sister Maria Paz Bacalso ug kauban po sa iyang Vice President si Maki Daan ug si Sister Edna Badahos ug ni Tio Miller Badinas. Mayong paglantaw kaninyo. Barsog, kani akong pangutana Barsog, base po sa pangutana sa Iglesia ni Cristo. Nga matod pa sa Iglesia ni Cristo nga kung si Kristo tinuod nga Dios nganong iya magipaila Barsog nga niingon si Kristo, muadto ako sa inyong amahan, akong amahan, inyong Dios, akong Dios. Na nasa Barsog sa Biblia nagisgot pod nga niingon si Kristo nga ang amahan labaw pa kay kanako. Matod pa sa mga ministro o membro sa mga Iglesia ni Kristo, ang ilang pangutana Barsog, kung si Kristo tinuod nga Dios, nganong nakasulti siya Barsog nga iyang Dios, nga si Kristo Dios man kaha, matod pa sa mga Iglesia ni Kristo, nga si Kristo iyang gipaila nga iyang amahan labaw pa kay kaniya. So di modo Barsog, matod pa sa mga Iglesia, masabot nato nga si Kristo dili Dios, kay iya mong gipaila nga iyang amahan labaw pa kay kaniya, o iyang amahan iyang giila nga iyang Dios. So sa ato Barsog, maila mato pa sa mga Iglesia nga si Kristo tao lamang og dili Dios, base sa Biblia nga si Kristo nag-ila og Dios nga mao ang amahan nga labaw pa kaniya. Palihog kog papatin-aw ni Barsog kung unsay ikatubag din. Nga itong katubagan na mo kini nga nibawta nga si Kristo Diyos nga nagpakatao, isulog dagway sa tao. Basa na to sa Ebanghelyo yasin ni San Juan 1 versikulo 3-14, sa kasinugdanan mo na ang pulong. Ang pulong kauban sa Diyos o ang pulong mo ang Diyos, tanang butang nga makita o dili makita, nangahimo sa pulong nga mo ang Diyos o gining pulong sabton nga mo ang Diyos nagpakatao nga mo si Kristo. Sa to pa si Kristo gipaila diha nga Diyos ug taong matuod. Na iyang pagka-Diyos, na po niyang pagkatao. Muna katong ningon si Kristo nga mubiya mo ko ninyo
Muadto mo ko sa akong amahan, kay nga amahan labaw man kay kanako. Sa iya ng pagkatao. Gisulti na ni Job. Job 33:12. Nga ang Diyos labaw kay sa tao. Ang pagkatao ubos sa Diyos. Yes, tao mas Kristo. Kung sa muadto siya siyang amahan, kay labaw kaniya, sa iyang pagkatao. Pero doon na ba'y pangangkon o gisulti si Jesus nga tumba siya, pareha siya sa amahan? Doon na ba? Masigwa na. Sa Juan 5, 19-21. Ang tanan nga gihimo nako, akong gihimo sa makita nako sa amahan. Kung ang amahan makabanhaw og patay, sultihan ta mo matud pa ni Jesus. Ako makahatag og kinabuhi nga dayon. Yadtong tanan nga gusto na kong hatagan. Imagine that. How dare, how somewhat abusive that word if He were not God. Kung si Jesus dili Diyos. Abusado kayo. Imagine niya, kung ang amahan makabanhaw, ako, makahatag og kinabuhing dayon, yan tong gusto na kong hatagan. Mo na rin ang mga Hudiyo nga makinadmanong lingo-lingo, how dare this man? He claims equality with the Father. He is an impostor. Sa nintuhana, grabe ra. Miyangkon nga siya tumba sa amahan. Pagka mangingila din nintuhana, lingo-lingo lang si Jesus. Kaya wa sila kasabot. Pananglitan ko natong kutluo ng Hebreo 1:4-8. Mingon ang Biblia, mingon si San Pablo. Kining mga sultiha, mga pulong, wa ni isulti sa amahan ngadto sa anghel. Repeat, kining sultiha, wa ni isulti sa amahan ngadto sa anghel. Iyan ning isulti siyang anak. Kisama iyang anak? Si Jesus. Mingon ang amahan, ang imong trono o Diyos, hangtod sa kanturan. Ang amahan mitawag kang Jesus nga Dios. Kaya this is appellative case. Tingnan mo sila, nagkugang lang amahan na to. Dili ang trono mo ikipasabot. Dili, remember, in grammar, this is appellative case. What is an appellative case? Meaning there is a speaker. And number 2, there is an object of the speaker, person whom he spoke with or whom he talked to. Ang taong ang pagkamaong yung pagkiksultihan. Ang yung pagkiksultihan si Jesus. This is appellative case. Unsa may gisulti niya ni Jesus? Diyos. Ang imong trono o Diyos. Sa to pa Diyos ang iyong kasulti. Ang trono niya way katapusan. Nawa na diyan, nawa na din pagka-Diyos sa mahan. Nga mahan mitugan nga ang iyang anak Diyos. Opan mingon mas lao, duha na din yung Diyos. Santiago 2:19, usar man ang Diyos. Naduha na din inyo. Ay, pastilan. Giksulti na din ni Kristo. San Juan 10:34, ako nga akong amahan o Sara. Ditong gibiyaan na siya sa mga apostol. Jose pong nisos. Biya mo na ako pero ay wise pa yan. Kaya sa akong mga buhag, akong mga pulong, dili ako ra. Ang amahan, uban ka na ko. Siya o amahan, pila man duha. So duha sa pagka-persona. Pero usara ang ilang pagka-Diyos. Para agos tubig, what is the comprising elements of the water? H2O. H2O. Hydrogen, 2 oxygens. Hydrogen, 2 volumes of oxygen. Tulo. Pero pila man ang katubig? Usara katubig. Dito kayo yung 2 katubig. Ang adlaw, tanawan ang adlaw. Naikahayag, naikainit, naikulor. Pero pila ka adlaw? Usara may adlaw. Muna mga hindi kong magkumisoon. Nga this is a profound theology, but we believe. As the church says, we believe. Because this is revealed by the divine revelations, which is called the Scripture, the Word of God. Muna nga itong ikapambitubag, o may masani kay makahatag-tag katinawan ba niya itong mga naglibog san. Pero kinahanglan dito maglibog sa atong kaluwasan. Atong kaluwasan mo nga niya taning kalibutan na, gilibutan ta sa pagsulay, gilibutan ta sa atong gisangon nga kahuyan, pero gisuluban ta gahom. Kinsa man ang gahom? Si Kristo. Nga mo puyo, sulod ka na to. Efeso 3:17, if you have faith in Christ, if you have that obedience to Christ and the Father, the Trinity, the Father, the Son, Jesus, and the Holy Spirit dwell in you. So we have that power to become holy like Him, to be like this, to be like God.
So we continue our prayers. We continue being obedient and obeying the commandments of God. We continue being strong by the grace of God. May mutang balaan, may mutang buutan, may mutang matarong, kalitan taglabdik sa espadas kamatayon. Praise God. Muadto taglangit. Pero di ta kandam kay ta postpone. Pakasa ta karon kasaog postpone lang unya na Ginoo. Unya na ta magsabot og tiguwang nako. Unya na kong balik og magtinga nako. No, sir. The Bible tells us you do not know your end. You do not know your death. Ano sa Biblia? Naa sa Ecclesiastes 9:12-13. Ang tao sa mas langgam naglupan, walay ba maigo sa pana o udyong sa mga ngayam. Ang tao sa mas dagat nga naglangoy ilaw, wala ba makuha sa taga o makuha sa pukot, wa tamaybaw. Let us always be prepared and tell ourselves nga the next minute will be my death. And you will be strong and happy because you are prepared. Pero maglugway-lugway, postpone tomorrow, postpone sunod week. No, sir. That's too late to delay your salvation in 1 minute time. Now, if you listen to the Word of God inviting us to join Him in heaven, do it. Say yes. Not no, not tomorrow only. Right now, Lord, because I love you. I love heaven that you prepare for me. Salamat kay Carlo, Marinas, Dennis, Abarques, o sa atong mga kiksunan glantaw kanato, kining inyong ubos nga lagat. Bradsok, nangiliyo po nga maginampuay ta, mangandam ta, sa kitagana sa Ginoo. Kini ang kamatuoran. Kini ang katinawan sa pagtuo. Nagkasalamat. To thee, true body sprung from the Virgin Mary's womb, same that on the cross was hung, bore for man the bitter doom. Sweet Jesus, Mary's Son, thou whose side was pierced and flowed, both with water and with blood, suffer us to taste of thee in our life's last agony. Sweet Jesus, Mary's Son. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. The Divine Mercy Chaplet. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven